May kwento ako sa inyo ngayon at ito'y kapupulutan din ng aral ng iba. May dalawang magkaibigan na dekada na, matagal na silang magkaibigan. So, nag-stay na yung kaibigan nito sa bahay nila, ganyan. Matagal na silang magkaibigan. Ngayon, itong isang kaibigan niya is residente na doon sa bansang tinitirhan niya ngayon. So, ito naman kaibigan niyang isa ay isang OFW. So, parehas na sila ngayon may pamilya. Itong kaibigan niya na residente, umuwi ngayon ng Pilipinas. So, pag uwi niya ng Pilipinas, itong kaibigan naman niya, isang OFW ngayon. So, after 1 month, yung pag-uwi pala niya ng Pilipinas, na hospital siya, na confine. So, after 1 month, kinontak niya ngayon yung kaibigan niyang OFW. So, nagkamustahan sila, ganyan, kamusta, ganyan, ganyan. So, nakwento na nga niya na na-confine siya ng 1 buwan sa hospital. At naubos na yung kanyang budget. So, naubos yung pambili niya ng ticket pabalik doon sa bansang kanyang tinitirhan ngayon. So, humingi siya ng tulong dito sa kaibigan niya na kung pwede mapahiram siya ng pera para makabalik siya doon sa family niya. So, yung kaibigan niya namang OFW, as in, wala naman talaga siyang pera kasi kumbaga yung pera ni OFW is budget lang para sa pamilya niya. Minsan nga kinukulang pa. So, ngayon, nagpahanap si kaibigan niya, although walang mai-offer na pera, ibigay si kaibigan niya OFW, nagpahanap ngayon to yung kaibigan niya. Kung pwede, nagpatulong siya na kung saan may mahiram, ganyan-ganyan. Si OFW, although kaibigan at talagang baga parang kapamilya na yung turing niya dun sa kaibigan niya, tinulungan niya yung kaibigan niya. Pinagamit niya ngayon yung papel niya para matulungan si kaibigan niya para makaalis at makabalik ng bansang kanyang tinitirahan. Kasi kailangan daw ng kaibigan niya na makauwi kasi may event yung mga anak niya. So ito naman si OFW sa pagiging mabait at matulungin sa kaibigan, pinagamit niya ngayon yung pangalan niya. Baga nang hiram siya ng pera, pero ang nakaprend at nakapangalan, yung kaibigan niyang OFW. So ngayon, in short, napahiram si OFW kasi hindi naman, bagay yung si OFW, good payer naman. Doon sa hinihiram niya, kasi yun lang yung nahihiraman niya eh. Bagay yun lang yung tinatakbuhan niyang emergency. Kaya napahiram siya. Pagkapahiram sa kanya, isinend niya agad dito sa kaibigan niya. Pagkasend dito sa kaibigan niya, isinabi lahat ni OFW kung anong due date at kung kailan dapat bigyan bayaran. So, wala naging problema. Dahil, syempre, nasa kanya na yung pera, na-isend na ni OFW sa kanya yung pera. So, ang akala ni OFW, yung kaibigan niya is pa-alis na siya, pa-flight na ng Friday. Kasi Saturday kailangan daw niya makabalik doon kasi kailangan siya ng mga anak niya. So, yun na naging dahilan, yun na naging reason kung bakit naman to si OFW niyang kaibigan is tinulungan siya kasi para sa pamilya. So, yun, dumating yung time na nag-greet pa yung OFW na kaibigan niya na sige, safe flight, ingat, ganyan-ganyan. Tapos, hindi pala siya umalis ng bansa. Hindi pa pala siya nakakalis ng bansa. Nalaman ni OFW, hindi pa pala siya nakakalis ng bansa. At ang dahilan ng kaibigan niya, namili pa daw siya ng mga Philippine product para pagdating niya doon is meron siyang, kumbaga may income siya para pagdating doon is maibabalik na yung pinihiram ni OFW na kaibigan niya. So, okay lang yung kaibigan niya. And then, pangalawa, nagbigay siya ng date na alis na siya. So, paribok na daw yung kanyang ticket. So, wala namang problema doon, dito sa kaibigan niya. Kumbaga, nalaman naman niya na ano. And then, so, hindi na nag-update si kaibigan niya, si OFW. Kasi alam naman niya yung date na dapat ibalik yung pera. Alam niya yung date, kung kailan dapat siya magano. So, dumating yung point na 15
nangamba ngayon yung kaibigan niyang OFW. So, sabi niya, kinokontak niya yung kaibigan niya. Hindi na niya makontak yung kaibigan niya. At nagulat si OFW na si ito palang kaibigan niya nasa Pilipinas pa rin. Hindi pa pala nakakaalis. So, panibagong istorya na naman ang naano niya, nakontak niya yung kaibigan niya ng 15. And then sabi, kung hindi pa siya pinatawagan at i-text sa number na binigay niya sa GCash, hindi pa siya makokontak. So, wala siyang update after nung maibigay yung pera sa kanya. 15 lang siya kung kailan malapit na siya mag-due date. Saka lang siya nag-update na kayo. So, ganyan, may panibago na naman siyang senaryo na sinabi na may pinaayos daw sa kanya yung asawa niya na 2 Pilipino na kailangan niyang isabay pabalik doon sa bansang yun. So, ngayon, inasikaso niya yung papel nung 2 Pilipino, kailangan daw magbayad sa embassy, ganyan daw, agency, ganyan. So, pero mga kaibigan niya OFW, wala naman siyang, wala siyang problema doon, labas siya doon, basta alam niya yung due date niya. At sinabi pa niya na sige, babayaran na niya. So, nag-antay si OFW hanggang 18. And then, dumating yung 18 na due date na, inaantay na siya ngayon. Ngayon, ang dami na niyang paligoy-ligoy na keso hindi daw niya nababasa agad yung message kasi hindi daw kanyang safe yun. Yung cellphone daw niya kasi is nanakaw, naiwan niya. So, nawawala daw yung cellphone niya kaya nakikigamit lang siya ng account. So, di ba? Kumbaga sa gantong senaryo, parang kasalanan pa ba ganung OFW? Na which is dapat ikaw ang magre-reach out sa kanya. 'Di ba? So yun na nga, nagkaroon sila na hanggang sa nagka-problema na si OFW. Na-stress na siya dahil dun sa sinira na niya yung papel nung isa. Then sinira pa niya yung siyempre nagkaroon na ng palitan ng mga salita sa text messages, sa combo na dapat naintindihan din ng kaibigan niya na dapat inunan niya yun kasi alam naman niya yung due date, diba? So, yun na nga, nasira na yung papel niya. Ngayon, nagkakaproblema pa siya sa trabaho niya. Pati boss niya, tinatawagan na. O, diba? Saan ka pa? Kaya ito yung minsan nakakainis na ganito yung gantong senaryo na ikaw na yung tumulong. Baka nakatulong ka na nga, tinulungan mo na siya dahil sa ganung istorya mo, nadala siya sa istorya mo, tinulungan ka, and then, after matulungan, di ka na nagparamdam, kung kailan malapit na ang due date, ito pang si OFW ang naghahanap sa iyo kung paano ka makokontak, kung paano ka makakausap, ikaw wala lang, and then dumating pa yung time na nagsalita ka pa ng ganyan, yung pala ganyan, damdam pong bla bla bla, ganyan. O ngayon, nasan na? So ngayon, itong kaibigan niya, OFW, stress na, pati ang boss niya, pati trabaho niya naapektuhan. At nasira pa yung pangalan niya. Paano naman si OFW kapag siya yung nangailangan, di ba? Wala na. Etong kaibigan niya, mapera naman. Ewan lang natin kung bakit gano'n ang ginawa niya. O, diba? So, yun lang guys. Ito yung may matututunan tayo ditong lesson na mahirap talagang maging mabait. Diba? So, para sa iba dyan na sana wag na mangyari sa iba, maging lesson to sa atin. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng kaibigan mo ay ituturing kang kaibigan. Kaya, huwag ka nang maging mabait. So, yun lang guys. Thank you. Bye-bye.